Alam mo ba? Itinala kahapon, March 18 ng BAP o Bankers Association of the Philippines ang Philippine Peso US Dollar closing rate kung saan pumalo ito sa halagang 59.52 pesos kada isang dolyar. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Good news ba o bad news? Ang pagtaas ng presyo ng dolyar kontra piso ay nangangahulugan na may depreciation kung saan humihina ang halaga ng piso kontra sa US dollar at mas maraming piso na ang kailangan para makabili ng isang dolyar. Kung atin itong palalawigin, ang mataas na numero, halimbawa mula 56 pesos patungong 59 pesos, ay senyales na mas mababa na ang kakayahang makabili ng piso kumpara sa nakaraan. Bakit tumataas? Kadalasan, ito ay dulot ng malakas na demand sa dolyar, mahinang ekonomiya o epekto ng mga pulisiya sa ibang bansa tulad ng US Federal Reserve. Samantala, ito ay maituturing na mixed news. Una, posibleng mabuti ito para sa mga exporter o sa mga pamilyang tumatanggap ng remittances. Mas malaki kasi ang palit sa dolyar ng mga padala ng mga OFW. Bukod pa riyan, good news ito dahil mas malaki ang kita ng mga kumpanyang nagbebenta ng produkto sa ibang bansa. Ngunit sa kabilang banda, ito ay masama para sa mga consumer dahil sa banta ng pagtaas ng presyo ng bilihin o inflation. Dahil ang Pilipinas ay nag-aangkat o nag-i-import ng petrolyo, bigas at raw materials gamit ang dolyar, ang mahinang piso ay nagpapataas ng presyo ng mga ito sa lokal na merkado. Di hamak din na mas mahal na ang mga imported na gamit gaya ng mga gadgets at sasakyan. Mas malaki rin ang kailangang ilaan na piso ng gobyerno para bayaran ang mga utang na dolyar. Sa kabuuan, ang sitwasyong ito ay nagpapataas ng inflationary pressure na karaniwang hindi maganda sa pangkalahatang konsumidor. May trivia ba kayong nais malaman? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!